Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin. Kahit ano pa mangyari sa aming buhay, ikaw ay patuloy namin pupurihin. Kung paano ka man mangusap sa amin ngayong umaga, magustuhan man namin o hindi, kami ay magpapatuloy sa pagpupuri sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso upang aming maharap ang katotohanan, maharap ang realidad. Sa panahon na ito ng pananalangin at pag-aayuno, tulungan mo kami, O Diyos, na mabuhay ng totoo, araw-araw, sa pinupuri ka namin. Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-28 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Kung ikaw ay nakakaharap ng mga pagsubok sa buhay, anong nais mong matanggap? Mga salitang nakakapanlumo o salitang nagpapalakas? Sa mga panahong ito ni Jeremiah, ang Juda ay pawasak na. At naroon ang paglalaban ng pessimistic at optimistic na mga salita. Kung sila ba ay makikinig sa totoong sinasabi ng Diyos, kahit na gaano kahirap o pakinggan ang mga salitang hindi totoo, ngunit kung tutuusin ay nakapagpapagaan ng loob. Bilang mga Kristiyano, naharap natin ang salita ng Diyos araw-araw. Tayo ay madalas makumpronta ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang katotohanan. Sa ating paglaki ay naharap tayo sa maraming mga kasinungalingan at sa maraming mga kaisipan o kaya'y pananaw na hindi ayon sa katotohanan. Kung kaya kailangan nating manalamin at hindi para tanungin kung sino ang pinakamaganda sa lahat. Dahil sa pag-iisip na ikaw ang pinakamaganda, ngunit hindi naman iyon ang totoo. Naway basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita upang tayo'y higit na makaayon sa kung ano ang totoo. Tignan po natin ang PowerPoint na inihanda ni Pastor HK. Oh, hindi raw po maipakita. Bibigyan po natin ng kabanatang ito ng pamagat. Ang nasirang pamatok na gawa sa kahoy ay mapapalitan ng bakal. Sa nakaraang kabanata, si Jeremiah ay gumawa ng isang prophetic action. Siya ay gumawa ng pamatok. Pagkatapos ay nagtungo sa pagtitipon na mayroon ang hari ng Juda at ng hari ng iba't ibang mga bansa. Kanyang sinabi na dapat silang sumunod sa Babylon o kaya'y sumuko sa Babylon.
Iyon ay naganap 7 taon bago ang pagkakadakip ng Juda. Panahong 594 BC at ang 597 BC ay ang unang pagkatalo ng Juda mula sa hukbo ng Babylonia. At sa panahong iyon ay ramdam nila ang presyon mula sa Babylon. Kung kaya ang sinabi ni Jeremiah ay nagkatotoo, ang propesiya ni Jeremiah ay nagkatotoo na sila'y magiging bilanggo o kaya'y matatalo ng Babylon. Ngunit sa taon ding yon, sa 597 BC ay hindi naging tuluyan ang pagkasira ng Juda. Binigyan sila ng panahon ng kapahingahan mula sa mga laban. Ngunit sa loob ng 7 taon na yon, nasa puso ng Diyos ang kalungkutan dahil hindi pa rin nagsisi sa kasalanan ang mga taga-Juda. Lagi niya silang sinasabihan na dapat silang makinig sa Kanya. Madalas tuwing nangungusap ang Diyos sa atin, nasa atin na ang pamimili kung tayo ba ay makikinig sa Kanya o hindi. At madalas ay sinusunod lamang natin kung ano ang nais natin. Kung ang Diyos ay nangungusap sa atin at hindi tayo makinig, siya ay magdadala ng sitwasyon sa ating buhay upang mapilit tayong makinig. At ang sitwasyon na iyon ay maaaring lumala. Pagkatapos ay malalaman natin na wala ng paraan palabas sa problemang iyon. At kailangan nating harapin ang realidad. Noong nakaraan, sa ating paghingi ng tawad, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit para sa sitwasyon ng Juda, ang natatanging paraan para sila'y maligtas ay ang sumama sa Babylonia. Ito po ang naganap sa chapter 22 ng Jeremiah. Bago iyon, ang ginamit na pangitain ng Diyos ay ang mainit na palayok, at ang palayok na tinutukoy ay ang hukbo ng Babylonia. At sinasabi ng Diyos kahit sa pagkakataong iyon na maaari silang mabuhay, maaari silang maligtas, ngunit kung iyon ay maganap, dapat silang magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Gayunpaman, gayong naligtas ang mga tao ay imbes na magpasalamat, imbes na kilalanin ang pagliligtas ng Diyos, pinili pa rin nila na gawin ang nais nila. Kung kaya naman tinawag sila ng Diyos na masamang mga ignos. Ngunit para sa mga taong pinili na sumama sa Babylon at maging bihag doon, sila ang tinawag ng Diyos na mabubuting ignos. Dahil pinili nilang makinig sa kung anong payo ng Diyos. Ang mga taong dinalang bihag sa Babylonia ay naroon na at nakatanggap ng kanilang kaligtasan, ngunit ang mga taong nasa Juda, sila ay mayroon pa ring pagdedesisyon na kailangan gawin.
Kahapon ay nakita po natin, nabasa natin sa Kabanata 27 na ang hari ng Juda at ang hari ng iba't ibang mga bansa ay nagkaroon ng pagtitipon upang magkimagsik sa Babylonia. Kung kaya naman nangusap ang Diyos kay Jeremiah, naggawin ng prophetic action na pagkakaroon ng pamatok. Pagkatapos ay sinabi sa mga tagapamuno na dapat silang sumunod o kaya ay sumuko sa Babylonia. Idineklara ng Diyos doon na siya ang may likha ng lahat. Kung kaya naman tinatawagan niya sila na sumunod na lamang o kaya sumuko sa Babylon. Sa chapter 28 verse 1 ng taon ding yun, ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Zedekiah sa Juda, si Jeremiah ay kinausap sa templo ni Hananias, anak ni Propeta Azur ng Gibeon. Sa harap ng mga pari at ng mga tao sinabi ni Hananias, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Siya ay tinawag na Propetang Hananias. Siya ay kinilala bilang propeta noong mga panahon na iyon. Siya ay mayroong impluensya sa mga panahon na iyon. Siya ay nasa templo, pagkatapos ay nakikipag-usap kay Jeremiah sa harap ng publiko. Ang sinabi ni Hananiah ay ito, winakasan ko ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ngunit bago yun, kanya sinabi itong sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kanyang ginamit ang pangalan ng Diyos. Pagkatapos ay nagwika na winakasan ko ang pangyarihan ng hari ng Babylonia. Pagdating sa mga propeta, sa tuwing sila ay nagsasabi ng mga propesiya, tila ba tapos na ang kanilang mga sinasabi dahil ang kanilang mga sinasabi ay para sa hinaharap. Mababasa natin ang sinabi ni Hananias dito na sa loob ng 2 taon ay ibabalik ng Diyos sa templo ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Verse 3. Kahapon ay nabasa natin na ang Diyos ay mayroong panahon pagdating sa pagbibigay ng habag. Nang ang mga tao ay handa na tanggapin ang pamatok mula sa Babylon, na kung sila ay magiging maayos sa kampo ng mga Babylonia, sila ay babalikan ng Diyos at tutulungang makabalik sa Jerusalem. Ngunit kadugtong ng sinabi ni Hananias sa verse 4, ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Juda at ang lahat ng mga taga-Juda na dinilang bihag sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ipinahayag ni Hananias dito na matapos ang 2 taon ay ibabalik sa templo ang lahat ng kagamitan na kinuha ng Babylonia.
Kung tutuusin ang mga sinabing ito ni Hananias ay ibang-iba sa sinabi ni Jeremiah. Ngunit isang bagay na magkaiba sa kanilang sinabi, isa pang bagay na magkaiba sa kanilang sinabi ay ang mangyayari ang lahat ng ito sa loob ng 2 taon. Dito ay pinapalabas ni Hananias na ang kanyang mga salita ay higit na totoo at mapagkakatiwalaan. May pagkakapareho man ng kaunti ang sinabi ni Jeremiah at Hananias. Ang isang malaking pagkakaiba ay ang pagsasabi ni Hananias na ang lahat ng iyon ay magaganap sa loob ng 2 taon. So verse 5 to 9, mababasa naman natin ang naging tugon ni Jeremiah. Si Jeremiah ay nakikipag-usap din sa publiko. Sabi ni Jeremiah sa verse 6, Amen. Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh, magkatotoo nawa ang ipinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinalang bihag. Kung tutuusin, ang sinabi ni Jeremiah at Hananias ay halos magkapareho, kung kaya naman si Jeremiah ay biglang nagsabi ng Amen. Ganito nga ang kanilang sinasabi, ngunit hindi rin sila sigurado sa kung ano nga ba talaga ang mangyayari. Sa verse 7, ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Verse 8, ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Verse 8 at 9. Ang sinasabi ni Jeremiah dito ay kailangan nilang makita ang resulta kung magkakatotoo nga ba ang sinasabi ng propeta, na kung mangyayari nga bang kanilang sinasabi sa loob ng 2 taon. Kung tutuusin, maging sa kalooban ni Jeremiah ay nais niyang maganap iyon sa ganoong paraan. Ngunit anong problema dito? Iyon ay dahil si Hananias ay masyado niyang pinagagaan ng salita ng Diyos. At ito'y nagdadala lamang ng pagdududa sa mga tao. Sa mga panahong iyon, nakita po natin ang naging problema sa Juda at ang mga pagbabago na naganap dahil sa kanilang pagiging bihag ng Babylon.
Ito'y maialin tulad sa nangyari sa Hong Kong na mayroon ng bagong tagapamuno ngunit naroon pa rin ang isang uri pa ng pamahalaan, kung kaya naman nagkaroon ng mga pagdududa, tulad ng nasa panahon ni Hananias at Jeremiah. Ang kanilang mga sinasabi ay nagdala ng higit na takot at pagdududa para sa mga tao. Ninais ng Diyos na dalhin ang hukbo ng Babylon sa Juda dahil ayaw makinig ng mga taga-Juda. Naroon ang kanilang pag-iisip na iilan lamang naman ang namatay, kung kaya sila ay maswerte. Nagkaroon sila ng panahon ng pamamahinga, kung kaya naman para sa kanila ay hindi totoo ang sinasabi ni Jeremiah. At sa isang banda, dahil sa mga salitang sinabi ni Hananias, maaaring naroon ang pagpapalagay nila na sila ay magiging maswerte muli at magiging ligtas sa kaparusahan na inihanda ng Diyos. Na kahit sa ano pa mang mga kaganapan o kaya mga ipinapadala ng Diyos, ang mga taga-Juda ay hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya naman kinailangan magsalita ni Jeremiah upang maitama kung ano man ang sinasabi ni Hananiah. Bandang huli ay malalaman ng mga tao kung sino nga ba ang tunay na isinugo ng Diyos. Dito sa verse 5 to 9, hindi po natin makikita na sinabi ni Jeremiah na hindi totoong sugo ng Diyos si Hananiah, bagkus kanya lamang sinabi na kung magkatotoo nga ang pahayag ng propeta ay magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang nila malalaman na siya ang tunay na sugo ni Yahweh. Sunod sa verse 10, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremiah at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis na si Propeta Jeremiah. Pagkatapos sa verse 12 to 17, mabasa po natin ang kaparusahang natanggap ni Hananiah mula sa Diyos. Verse 12, pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Hananiah sa pamatok ni Propeta Jeremiah, kinausap ni Yahweh si Jeremiah, pumunta ka kay Hananiah at sabihin mo na bali mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Siya ay nilagyan ng pamatok na hindi na niya mabali. Dahil sa kanyang ginawa ay maglalagay siya o kaya papalitan niya ang pamatok na kahoy ng pamatok na bakal.
Sa verse 14, lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Haring Nebuchadnezzar at ito'y siguradong magaganap sapagkat magiging hayop sa parang ay ipinapasakop ko sa kanya. Noong una, ang tangi lamang nais ng Diyos na maunawaan ng mga tao ay ang pamatok na kahoy. Ay ang sila'y makatanggap ng pamatok na kahoy. Ngunit dahil sa hindi nila pakikinig, napalitan iyon ng pamatok na bakal. At sa verse 15, sinabi pa ni Propeta Jeremiah, Hananiah, hindi ka sinugo ni Yahweh, at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Verse 16, kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh. Kung tutuusin, tayo ay responsable dapat sa ating mga sinasabi. Sa tuwing tayo ay nagsasalita, laging mayroong resulta. Dahil ang lahat ay nakikita ng Diyos. May mga pagkakataon na may mga pag-uusig na natatanggap ang iglesia, ngunit kailangan po nating maging maingat kung paano po tayo tumugon doon. Maging maingat dahil sa lahat ng iyon, naroon ang Diyos. Hindi bulag ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Mayroon siyang plano at ang plano niya ang siyang maghahari sa lahat. Tayo nagpapasalamat sa ating Fortress Prayer Meeting dahil sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, ang ating pananampalataya ay higit na napapalakas at hindi po tayo nagagambala ng mga boses o kaya'y tinig na mula sa labas. Ang tanging naririnig natin ay ang salita at ang katotohanan na mula sa Diyos. At ng ating maunawaan kung ano ang puso ng Diyos o kalooban ng Diyos para sa atin. Ito ay para din hindi po tayo manatili sa bundok ng moralidad o legalismo at hindi iniisip na tayo ay mas mainam kaysa sa iba. Bagkus ay haharapin po natin ang katotohanan at magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Diyos. Maharap man natin ang hukbo ng Babylonia sa ating mga buhay, makikita natin ang kabutihan ng Diyos at pipiliin nating sumunod sa kanyang kalooban. Dito sa binabasa po natin, alam po ba natin kung gaano katagal bago nila nakita ang kabutihan ng Diyos o kaya naranasan ang pabor ng Diyos? Iyon ay naganap matapos ang 70 taon. Maaaring ang nauna ng henerasyon noon ay namayapa na bago nila natanggap ang pabor na mula sa Diyos. Ngunit sa lahat ng iyon, ang Diyos ay higit pa rin sa lahat, higit sa kasaysayan at higit sa kapangyarihan ng kung sino man. So verse 17, at noong 7 buwan ng taong iyon, si Propeta Hananias ay namatay nga. Matapos ang 2 buwan, si Hananias ay namayapa. Naway magkaroon tayo ng puso na maingat
Naway magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga buhay upang tayo ay magkaroon ng mga tenga na nakikinig sa Kanya at pusong bukas sa Kanyang mga salita. Panginoon, kami ay tumitingin sa iyo. Ikaw ang Diyos na naghahari. Kahit anumang sitwasyon na mayroon kami, ikaw pa rin ang magiging hari sa lahat. Kami ay tumitingin sa iyo at susunod sa iyo.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil Ikaw ang Diyos na siya naghahari sa langit at lupa. Alam namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay ay nasa iyong kalooban at Ikaw ang siyang gumagabay. Sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, nakita namin, O Diyos, kung paano hindi nakinig ang mga Israelita sa iyo. At sa pinakapangit na sitwasyon na mayroon sila, pinili pa rin nila na gawin ang nais nila. Panginoon, tulungan mong bawat isa sa amin upang kami ay matutong makinig. Sa panahon na ito ng pananalangin at pag-aayuno sa pagtatanggal ng pampaalsa sa aming buhay, tanggalin mo, O Diyos, ang pampaalsa ng hindi pakikinig. Mga kapatid, sa panahon na po ito ng pang-umagang debosyon, maaaring ang ilang issue sa ating buhay ay patuloy na gumagambala sa atin. At ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mga cell leader, ng mga otoridad, ng mga pagtuturo, ng iba't ibang mga sitwasyon, ngunit hindi tayo nakikinig. Sa tuwing ang Diyos ay nangungusap sa atin, naway humingi po tayo ng tawad. Mga kapatid, kung tutuusin, alam natin kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Maaaring sa pamamagitan ng ating cell leader, asawa, mga anak, mga tao na nagpapaalala. Nakikinig po ba tayo? Maaaring ang iyong asawa ay lagi nangungusap sa iyo, kung saan sinasabi ng pastor marahil o kaya ng mga taong nagpapaalala sa iyo na maging maingat sa iyong katawan, huwag gumastos ng masyadong maraming pera, maraming mga pagpapaalala. Hindi natin matanggap, ngunit sinasabi ng Diyos na kailangan natin humingi ng tawad. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. Sa panahon na ito ng pagtanggal ng pagpampaalsa sa ating mga buhay, dapat nating maunawaan na ang kahit na maliit na portion lamang ng pampaalsa ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa ating buhay. Siyasatin po natin ang ating mga buhay at pasalamatan natin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humingi ng tawad. Naway tulungan tayo ng Diyos at isuko sa Diyos ang lahat ng mga bagay o lahat ng mga pampaalsang ito. Naway madinig natin ang mga anghel na nangungusap sa ating buhay. Naway handa tayo na magbago at magsisi sa ating mga maling gawain. Panginoon, naway patawarin mo kami sa aming pagbabasa ng Biblia.
Aming sinasabi na ito'y problema lamang ng Israelita ng mga taga-Juda, ngunit kung tutuusin kami ay katulad nila. Ang mga pagpaalsang ito ay nasa aming mga buhay. Kung kaya nais naming aminin sa harap mo, O Diyos, na madalas ay hindi kami nakikinig sa iyo. Lalo na ang mga bagay na hindi ayon sa amin o kaya ayon sa aming kalooban. Amin lamang tinatanggap ang mga bagay na magaganda. Kung kaya sa tuwing ang mga cell leader namin ay tinatama kami, ayaw namin iyong tanggapin. Maging sa aming buhay mag-asawa, sa tuwing ang aming asawa ay nagsasabi ng mga bagay na dapat sana'y makatutulong sa amin, ayaw namin iyong tanggapin. Lagi namin iniisip na kami ang tama, pagkatapos ay nagkakaroon kami ng mga pagdadahilan. Maaaring maging sa ugnayan sa pagitan ng anak at magulang. Bilang isang anak, maaaring nagrereklamo ka na hindi ka nauunawaan ng iyong magulang. At para naman sa magulang ay iniisip ninyo na kayo ay laging tama, ngunit hindi ninyo na uunawaan kung ano ang iniisip ng iyong mga anak. Kung kaya naman ang bawat isa ay dapat na matutong makinig, tanggalin po natin ang pampaalsa ng hindi pakikinig. Sa tuwing tayo ay humaharap ng mga mahihirap na sitwasyon, ang ginagawa natin ay ang magsisi o kaya ay sisihin ng iba. Nagkakaroon ng maraming pagrereklamo sa atin, naway patawarin tayo ng Diyos. Ito ay senyales lamang ng mga pampaalsa na nasa ating buhay. Panginoon, naway patawarin mo kami, lalo na sa panahon ngayon ng pagtatanggal ng pampaalsa. Tulungan mo kami, O Diyos, na patanggal ang pampaalsang ito ng hindi pakikinig. Ang pampaalsa ng kayabangan at pagtanggi sa pagtatama. Panginoon, patawarin mo kami ay mga taong hindi nakikinig, na sa tuwing nangungusap ang aming mga cell leader sa amin, kung saan kami ay nabubuhay pa rin ayon sa nais namin. Sinasabihan kami na wag kimutok sa galit, ngunit pinipili pa rin naming sundin ang aming sariling galit, emosyon. Sa tuwing sinasabihan na matulog ng mas maaga upang makadalo ng pang-umagang debosyon, ngunit ang ginagawa namin ay ang magpuyat pa rin. Panginoon, patawarin mo kami na hindi kami nakikinig sa aming mga otoridad, sa aming mga cell leader. Tanggalin mo, O Diyos, ang pampaalsang ito ng hindi pakikinig. Sa verse 7, ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng tengang nakikinig sa iyo. Tengang nakikinig maging sa mga salita ng aming mga otoridad, ng aming mga cell leader. Mga kapatid, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga tenga at ipanalangin sa Diyos na naway magkaroon tayo ng tengang nakikinig. Ipanalangin po natin na tayo bigyan ng Diyos ng tengang nakikinig at bigyan tayo ng pusong mapagpakumbaba upang sa tuwing mayroong mga salitang sinasabi sa atin kahit pa gaano kabigat, naway magkaroon tayo ng pangako sa Diyos na kahit ano pa man ang masabi sa atin ay tatanggapin natin ito at pakikinggan ng may pagpapakumbaba. Mga kapatid, kung tayo po ay handa na makinig ang Diyos ay mayroong salita sa atin, kanyang babaliin ang pamatok. Sa iyong mga sitwasyon, maaaring ikaw ay nasa
iba't ibang uri ng pamatok at ang iyong sitwasyon ay palala ng palala tulad ng isang pamatok na bakal. Ngunit sinasabi ng Diyos na siya mismo ang babali ng pamatok na iyon at siya ay magkakaroon ng pabor para sa iyo. Dahil nang ang mga Israelita ay namili na makinig sa Diyos, ang pamatok na naipataw sa kanila ay nabali. Tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil sa pabor na mayroon siya para sa atin. Siya ang nangangalaga sa atin. Alam niya ang mahirap na sitwasyon na mayroon tayo. Panginoon, kung dati hindi kami nagkikinig, ngunit ngayon, O Diyos, ay humingi kami ng tawad sa hindi namin pagkikinig. Alam namin, O Diyos, na balang araw ay iyong babaliin ang pamatok na iyong ipinataw. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang probisyon at sa kanyang pagbibigay sa atin ng kaligayahan upang magkaroon tayo ng pananampalataya na manatili sa kanyang kalooban. Maaari na po nating ibaba ang ating mga kamay. Pagkatapos ay tumingin sa Diyos. Diyos na siyang naghahari sa lahat. Panginoon, narito kaming handa. Bigyan mo kami, O Diyos, ng taingang nakikinig. Shama. Makinig. Panginoon, handa kaming makinig. Handa kaming makinig sa iyong mga salita. Handa kami, O Diyos, na makinig sa iyong tinig. Panginoon, ang nais namin ay makinig sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos. Iyon man ay mga salita mula sa aming mga otoridad, sa aming asawa, kahit sino man. Naway mangusap ka. Buksan mo ang aming mga tainga. At ang iyong tinig, O Diyos, ang siyang magtungo sa aming mga puso. Alam namin, O Diyos, na ang mga ito ay mula sa iyong mga salita. Mga kapatid, aming inumbitahan ang trumpet team. Ang pagtunog ng trumpeta ay tulad ng pagdinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tulad ng mga trumpeta at naway ang tunog ng trumpeta na ito ang siyang magbukas ng ating tenga. Naway mabuksan nito ang ating pisikal na tenga at espiritual na tenga. Sa pagtunog ng mga trumpeta, naway matanggap natin ang salita ng Diyos. Maaari ninyong ilagay ang inyong
Kamay sa inyong tenga at sabihin natin sa Diyos na siya'y pakikinggan natin. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ang iyong mga salita ang siyang mapupunta sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na makipag-ugnayan sa iyo. Ikaw ay aming pinupuri, ikaw ang aming pastol, ikaw ang Diyos na gagabay sa amin. Ikaw ang tutulong sa amin sa bawat mahirap na sitwasyon. Ang lahat ng mga naging bihag ay mapapalaya. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin. Nais kong imbitahan ang bawat isa na ipanalangin ng Israel. Kung ikaw ay ipinanganak mula January hanggang June, maaari mong ipanalangin ang Jerusalem para sa kanyang kapayapaan. Naway protektahan ng Diyos ang syudad na iyon. Mula July hanggang December, ipanalangin naman ang Middle East. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa Middle East. Panginoon, sa panahong ito, sa bagong taon na ito ng Israel, ang Israel ay nakatatanggap ng mga Panginoon, tulungan mo ang Israel na manumbalik sa iyo. Ikaw ang Diyos na pumoprotekta sa kanila. Naway tulungan mo sila, O Diyos, na huwag magmataas at iyong protektahan ang iyong mga hinirang na tao. Iyo ding protektahan, O Diyos, ang lahat ng tao sa Middle East. Panginoon, napakarami ng mga tao ang naapektuhan ng digmaang ito, at sa panahon nga ito ng pananalangin at pag-aayuno, tulungan mo kami, O Diyos, na madinig ka. Na sa tuwing nakakakita kami ng mga mahirap na sitwasyon, ay tulungan mo kami na tumugon sa mga iyon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pusong sumusunod sa iyo at sa sitwasyon na patuloy kang sundin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, akin ding pinagpapala ang lahat. Aking ipinapanalangin na hindi lamang matatanggal ang pampaalsa ng Pariseyo, bagkus ay malaman din ang pampaalsa ng hindi pagkikinig. Naway malaman natin ang sarili nating mga problema. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya, ng habag at biyaya.
na hindi lamang namin makita ang aming mga kahinaan, bagkus ay matuto din kami makinig sa aming asawa, sa aming mga cell leader, sa mga otoridad, at tanggapin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay sa iba't ibang mga sitwasyon. Kahit ano pa mga sitwasyon na aming kinakaharap, kami ay magiging puno ng buhay. Kahit sa gitna ng mga unos, mananatili kaming titindig at marinig ang iyong salita. At matulungan din ang iba na madinig ang salita ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng pusong handang sumunod. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.